Sinampahan ng kaso sa NBI ang COMELEC dahil sa umunoy illegal na aktibidad para dayain ang halalan. Ayon kina Baguio City Mayor Benjamin Magalong, Vice Mayor Harold Respicio at iba pang complainant. Si Margaret Gonzalez magbabalita. Nahaharap na sa formal na reklamo ang Commission on Elections sa COMELEC sa National Bureau of Investigation o NBI, 2 buwan matapos ang eleksyon. Sinampahan ito ng paglabag sa Anti-Cybercrime Law sa NBI Anti-Fraud Division ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong at ni Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio. Kasama pa sa mga nagsampa ng reklamo laban sa poll body ay si dating COMELEC Commissioner Augusto Lagman, grupo ng mga bishop, retired generals, mga abogado at iba pa. Alegasyon ng mga nagreklamo, gumamit ang poll body ng software na may 3.5 program version sa automated counting machines noong halalan, gayon 3.4.0 version ang na-audit at nasertipikahan. Gumamit hindi umano ang komisyon ng illegal na intermediary server sa pagpapalabas ng resulta ng halalan. Ipinanto rin nila na illegal daw ang pagbura ng COMELEC sa 5 milyong discrepancy na boto nang wala ang presensya ng mga transparency group. Sa pamamagitan ng investigasyon ng NBI, malalaman daw kung totoong may pandarayang ginawa ang komisyon. We are not asking for a recount. We are not asking for the nullification of the results of the 2025 elections. We just want to establish merong bang nagkaroong dayaan, manipulation, alteration of the electoral results. No? We just want to establish kung merong criminal culpability yung COMELEC. No? So that's why we're inviting NBI to make this investigation. Bago ito, meron na rin silang petisyon sa Korte Suprema. Plano rin nilang dumulog sa Senado para maimbestigahan ang nakaraang halalan. We are also preparing that pag nag-convene itong 20th Congress at nagkaroon na ng panibagong Senate Committee Chairperson, yung Electoral Affairs and Reforms Committee sa Senado will be asking for a Senate investigation on this so that we can present all our allegations and complaints. Ang COMELEC bukas daw sa anumang investigasyon. Ayon dito, paulit-ulitan nilang naibigay ang paliwanag sa mga nasabing aligasyon at pinabulaanan ang mga ito. Sa katunayan, pinatunayan daw ng PPCRV, mga embahada, paaralan, simbahan, pribadong organisasyon at maging ng European Union na tapat at maayos ang naganap na May 12 midterm elections. Pero ang pahayag na yan ng COMELEC, wala raw katotohanan. Anila, negatibo ang pananaw ng publiko at maging ng mga dayuhan sa naganap na eleksyon. Distortion of the truth, yung simbahan actually is questioning the results of the elections, no? At maraming ang CBCP, maraming bishops who are actually questioning the results of the 2025 elections. The President of Caritas Philippines, the Vice President of Caritas Philippines, kasama natin sa complaint na ito. Dito sa NBI complaint na final natin ngayon. Pangalawa, yung sa EU, alam niyo po, there was already a report na nirelease ang EU. They are actually questioning the transparency and integrity of the results of the 2025 elections. So hindi po totoo na sinasabi niya na sinusuportahan na malinis at may integridad at credible yung naging resulta ng 2025 elections. No? Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.